masama. Merong mga pagkain na maraming good fats. So, may good fats at bad fats. Tuturo natin yung mga good fats ngayon. Yan. Itong mga pagkain to, very fatty yan, ha? Pero healthy naman para sa'yo. Yung sinasabi natin bad fats, alam nyo na to, yung mga pork chop, yung taba, sinigang na baboy, o sa steak, yung mga taba, mamantika, yun ang medyo bad fats, di ba? Pero merong good fats eh. Ayon sa American Heart Association, dapat 10% lang ang saturated fat. Pero merong mga pagkain, may saturated fat na pwede naman. Tingnan natin ha. 8 to. Number 1, mani. Ang mani, maraming taba. Okay? Marami siyang healthy fats. Bukod dito, marami siyang fiber, marami siyang magnesium, marami siyang protein, tsaka vitamin E. Yan. So, basta wag lang masyado maalat at wag lang maraming mantika, itong mga mani, very healthy po. Mga isang dakot sa isang araw, mga 1 ounce. Ganyan. So, itong healthy fats na protein, vitamins, and minerals, actually, okay lang naman yung nilagang mani. Wag lang masyado maalat. Nakakatulong sa sakit sa puso, sa diabetes. Meron nga malaking pag-aaral to, 373,000 people. Yung mahilig kumain ng mani, mas maganda ang timbang at mas hindi nagkakasakit sa puso. Healthy fats kasi. Parang ano siya gulay, di ba? Parang lahat nakasiksik yung vitamina dito eh. Sobra nakasiksik yung vitamins and minerals dyan sa mga mani. Yan, maraming benefits ang fats. Number 2 na very fatty food, avocado. Alam nyo, ang avocado, 80% fat siya. Ganyan siya karaming fat to. So, mas mataas pa nga yung fat niya sa mga karne, di ba? Bukod dito sa healthy fats, marami siyang potassium, 15%. Marami siyang antioxidant. Pero yung mahilig kumain ng avocado, hindi tumataas ang cholesterol, bumababa pa. Ayan 100 grams of avocado, 14 grams of fat siya, and 160 calories. Medyo nakakataba lang. Pero ang fats niya ito, monounsaturated fat, oleic acid, anti-cancer, antioxidant. Maganda sa mata, may lutein, maraming potassium, at pampaganda ng balat. Ayan avocado. Fats niya, ang taas 14 grams. Pero good fat siya. Healthy dose of monounsaturated fat. Pampababa ng cholesterol. Mataas pa sa fiber. Ito, moisturizer sa balat. Yung mga gusto gumanda ang skin, di ba? Kailangan natin ng mga fatty acids yan Maganda ang avocado. Pampaganda rin yan. Huwag lang lagyan ng maraming condensed milk at asukal. Number 3, Pinoy na Pinoy, kesong puti. Okay, mahilig ba kayo sa kesong puti? May normal kesong puti, white cheese. Usually, Carabao milk ang ginagamit para gumawa ng kesong puti. Pero yung iba ginagamit goat milk or cow's milk. Mas nutritious ang Carabao milk. Okay? Actually, kahit marami siyang fats, hindi siya nakakataas ng cholesterol Ayan Marami siyang protina kasi gatas siya. Marami siyang calcium, di ba? Gatas para sa buto. Calcium, may iron, may phosphorus para sa buto. At marami pa makukuha mo dyan sa Carabao milk. Kesong puti. Yung normal na keso, questionable yung benefit, okay? Kasi maraming pag-aaral nagsasabi yung mga very commercial na nabibili lang natin na keso. Yung iba parang puro na lang asukal at hindi talaga tunay na keso. Pero yung, tingnan nyo na lang yung nutritional value. Okay? Basta yung tunay na keso, good quality, tingnan nyo yung nutritional value. Dapat mataas siya kasi gawa siya sa gatas Yung magandang keso, mataas dapat sa calcium. Mataas sa vitamin B12, phosphorus, selenium, at iba pang nutrients. Mataas din siya dapat sa protina. 6 grams of protein dapat. So, yung tunay na keso, tingnan nyo lang yung nutritional value. Pag mataas ang mga vitamins and minerals niya, okay yung kesong yun. Pero yung commercially available na mumurahin na ingat po tayo. Baka kasi hindi rin ganun ka-healthy.
Health benefits of cheese, sabi ko parang taas siya sa calcium and phosphorus, ayan, bone strength, muscle, bawas diabetes, maganda sa tiyan. Number 4 na mataba, na high-fat food, egg yolk, tsaka egg. Okay? Ang itlog, very healthy, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, yung pula ng itlog, pinag-iingat natin. Ang recommended naman kung meron kang sakit sa puso, siguro at most, 1 egg in a day. Yun lang. Sa isang linggo, baka araw-araw isa, o sa isang linggo, 5 itlog lang sa isang linggo. Huwag naman araw-araw 2 ng 2. Kung gusto nyo maraming itlog, 2 itlog in a day, pwede, egg white lang. Huwag masyado yung egg yolk. Pero actually, yung egg yolk, pabago-bago yung pag-aaral. Lately, pati yung cholesterol ng egg yolk, baka hindi naman ganun kasama eh. Pero hinay-hinay pa rin tayo. Ang maganda sa itlog, mataas siya sa choline. Ito, bihira ang pagkain na may choline. Ayan, 90% ng tao kulang sa choline. Ang isang itlog may 27% ng choline. Napakaganda. Pampapayat pa siya. Mataas sa protina. Parang complete food siya eh. Vitamin D, dog. Ito, vitamin D. Bihira ang may vitamin D. Bihira ang may choline na pagkain. Itong itlog, meron yan. Kaya ang choline, maganda yan sa nerves, sa utak natin. Tingnan nyo yung benefits ng egg. Ang tataas ng mga component niya. Vitamin A, 17%. Ang taas niya dito, tingnan nyo, molybdenum, 37%. Phosphorus, 15%. Selenium, 55%. Choline niya, ang taas, 53%. May omega-3 pa siya. Tapos meron pa siyang vitamin B12, B9, B7, B6. Marami siya talaga. Siksik sa protina at vitamina ito. Kaya kung talagang mahirap lang, itlog na lang. Kung takot tayo sa sakit sa puso, yung egg yolk, medyo 1 a day or a little less. Number 5 na matabang pagkain na healthy, taba ng isda, taba ng bangus, pwede po yan. Omega-3 fatty acids yan eh, di ba? Omega-3, maganda sa puso, maganda sa tibok ng puso, maganda sa utak, less heart disease. Maganda rin sa cholesterol and triglyceride. Pwede kumain ng 2 to 3 servings of fish. Okay? Tuna, salmon, mackerel, bangus, okay lang yan. Tamban, fatty fish. Kung walang mabiling isda, actually pwede na rin yung dilata. Okay? Doon lang sa area na wala na mabili na isda. So, merong mga salmon, mahal to, pero very healthy siya. Mataas yung fat siya, 5.4 grams, pero omega-3 fat siya. Magandang fat siya. Sardinas, pwede naman, wag lang masyado marami. Baka yung iba mataas uric acid, pwede rin naman. May iba lang pag dilata masyado maalat. Pero otherwise, okay na rin yung sardinas kasi mataas sa vitamin B12, D, and calcium. Tuna, tuna in oil, pwede na rin. Mataas din yung fat content niya, 1.4 grams omega-3 fatty acids, protein, and vitamin B. Wag lang araw-arawin. Mga 3 times in a week, pwede na. Number 6 out of 8 na fatty foods, dark chocolate. Okay, ito mataba talaga to. 65% ng calories niya galing sa taba. Okay, pero yung fats niya, good fats naman siya. May antioxidant, resveratrol, sabi nga, pampabata itong resveratrol. Tapos pipiliin natin dark chocolate. Yung dark chocolate kasi 70% cocoa, hindi siya matamis. Gaano karaming chocolate? Isang maliit lang na slice. Mga 30 grams, ganun lang. Siguro kung ganito hanggang 3 or 4 lang. Tofu, okay? Tokwa, high protein. May fat siya, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, ang tofu, at 10% calcium. 11 grams of protein. Napakaganda, tokwa. Diba? Ito yung vegetarian, veggie meat eh. Ako may ligaw sa tokwa. Ayan. Cholesterol free, low sodium, high protein, high fat, pero good fat naman siya. Kaya maraming benefits ang tofu, pampapayat, at iba pa. Yan, marami siya, pambaba ng cholesterol. Last, extra virgin olive oil. Okay, maraming oil. Pwede rin naman gumamit ng ibang oil, mga coconut oil, ibang oil. Pero mas konti lang. Wag din masyadong prito. Pero kung
gusto gumamit talaga ng oil na marami-rami sa salad, sa luto, ang olive oil, marami na pag-aaral ng olive oil na mas healthy siya ano. Blood sugar, weight management, heart health, good fats. Yan no, mataas ang fats niya pero kung olive oil ang mas gagamitin kumpara sa butter, margarine, mayonnaise at full cream milk, mas maganda yung olive oil, nakakabawas ng sakit sa puso. So yan, anti-inflammatory, antibacterial olive oil prevents heart disease. Maganda rin sa blood pressure. So itong mga healthy fats na tinuturo ko, nakakabusog, maganda sa blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa ating katawan. So hindi lahat ng taba masama. Itong mga taba nito, fats pa rin siya. Pag-usapan natin na mga problema sa thyroid. Okay? Kung ano yung problema nyo sa thyroid, maraming may ganitong problema, lalo na kababaihan. 3 klase yung sakit sa thyroid. Merong hyperthyroid, yung masyadong active yung thyroid. Merong hypothyroid, masyadong mababa naman yung thyroid. At merong pangatlo, yung mga bukol-bukol. Pwedeng nodule, pwedeng cancer. So, 3 sakit ito sa thyroid. Umpisahan natin yung hyperthyroid. Maraming may ganitong sakit. So, ito po yung thyroid gland natin. Kinakapaan natin yan. Kaya tumingin kayo sa salamin. Very important to mahirap ma-diagnose ang thyroid gland. Tingin kayo sa salamin kung may napapansin kayong bukol-bukol o parang lumalaki, tumataba-taba dito, thyroid gland yun. Tapos hinahawakan dito, tapos lulunok. Pag lunok, kung merong gumagalaw o napansin ng kapatid o kaibigan mo na lumalaki, posible goiter yon, lumalaki yung thyroid. Okay, so check your neck. Lalo na kung may mga bukol-bukol, mas masama mga bukol ha. So 3 yan, hyperthyroid, hypothyroid, mahina, at merong mga bukol, yun yung pangatlo. Ayan, hyperthyroid muna tayo. Lumalaki na sobrang active. Ang trabaho ng thyroid gland natin ay siya yung pinaka parang accelerator. Accelerator siya, baga sa kotse, siya yung taga-timpla ng bilis ng kotse. Okay? So, pag hyperthyroid, sobra ka sa thyroid hormones, mabilis lahat yung katawan mo. Anong klaseng bilis? Ito, pag malala o lumalaki yung mata, yan ang complication ng hyperthyroid. Ang hyperthyroid, mabilis. Mabilis ang heart rate, sobrang lakas ang kabog. Okay? Mabilis yung isip. Mainitin ang ulo, laging galit. Konting makausap lang, iba na iniisip. Parang nagpa-panic attack, parang nervous na nervous. Ang bilis ng heart rate niya Okay? Feeling niya parang minsan parang mamamatay na siya. Yan ang lagi sinasabi. Parang mamamatay na ako, hyperthyroid. Pag matutulog, kabog ng kabog yung dibdib, pati yung baro, tumatalon. Pag pinahawak mo ng papel ang hyperthyroid, ganito yung test ng hyperthyroid, papel. Ang hyperthyroid, nanginginig yan. Gumagayan yan. Pag umahawak ng cellphone, nanginginig sila. Mabilis rin ang bituka. Bituka mabilis. Ibig tae siya lang tae. Bawat kain, dudumi. Bawat kain, dudumi. 3 times dumudumi. Mabilis. Init na init. Ibang tao hindi iniinitan. Naiinitan. Kahit aircon, naiinitan. Namamayat. Kasi sobrang bilis ang metabolism ng accelerator. Namamayat sila. Papayat sila 5 pounds, 10 pounds, kahit anong kinakain nila. Hindi rin makatulog. Okay? Yung iba natutuwa, pumapayat, pero hindi po maganda. Kasi pag hinayaan mo yung hyperthyroid sa sobrang bilis, pwede magka-heart failure, thyrotoxic heart disease. Yan ang komplikasyon. Marami sa nakikinig ngayon, posible may hyperthyroid kayo, hindi nyo lang alam. Baka ang sintomas nyo lang, pinapawisan, hyperthyroid pala. Sintomas nyo, mainitin ng ulo, parang laging galit na galit, hyperthyroid pala. O anxiety, nanginginig yung kamay, malakas ang kabog ng dibdib, hyperthyroid pala. Okay? So, para malaman ito, ipapacheck ang T3, T4, TSH. T3, T4, TSH. Pag nalaman hyperthyroid, gagamutin agad. Kasi pag hinayaan to,
thyrotoxic heart disease, komplikasyon sa puso, humihina ang puso, 3 months, 6 months mo pabayaan, delikado. May humihina yung puso, may namamatay. So, yan, no?